Saan nyo ba kasi nakilala itong DJ Ho? Is it? Sa akin po kasi is kasabayan ko po siya sa pagbebenta ng DJCam. Nauna po ako sa kanyang mag-start ng business sa DJCam since 2024. Okay. Bale, parang umusbong siya this This year lang. this year lang din po siya. O parang Bago. nausong araw, sabi Opo, ni nauso po sa mga students yung Okay. DJCam. Yan yung online shop, DJ Ho Is It. Yes. At ang owner po ay itong si Daniela Roa Paloma. Yes po. Yes. Oh, meron Okay. siyang 1,261 followers. So yung business niya is really selling itong mga DJcam. Mm. Paano po kayo nagkaroon ng communication with this shop? Sa akin naman po is ano siya, since kasabayan ko po siya sa business, is nagkakaroon kami ng interaction tungkol sa about sa mga camera, kung ano, paano gawin ganito, ganyan, since mas may experience po ako. Tapos kapag nagla-live po ako sa TikTok ng pagbebenta is nandun siya, nakikipag-interact. Tapos minsan binibiro ko pa nga siya na, uy, ikaw yung ano no, yung pangmatanda yung kanta sa mga video kapag nagbabalot ng camera. And actually hindi naman ako na-scam nun. Yung mga friend ko po, dalawa sila. Hindi ako na-scam in a way na masyado kasing strict din ako sa mga supplies. Kailangan gusto ko personal. Tapos once na makita ko yung video malabo, ibig sabihin sa akin nun, baka nakaw lang yung video. So naging ano ko yun, naging restriction ko yun pagkukuha Okay. ng stocks. You mentioned, no? Scam, sabi mo kanina. Mm. Can you give us more information? Bakit may scam na Sige. laganap dito? Doon nga po sa kinikwento nila, since nakausap ko rin naman po yung ibang mga minors doon. Nakakatanggap po, specific ko na lang sa friend ko po, nakakatanggap naman siya ng paunti-unting units since yung mga first orders na mga second na paisa-isa. Pero nung parang lumaki na yung offer, since bulk na dapat, para at least hindi na isa-isa yung shipment. So, amounting, pwede ba sabihin nyo amount, sir? Okay. Amounting 13,000. Kahit pa paano, 13,000 malaki pa rin yun. Ay, per unit? Or Hindi sa po. lahat na? Bundle na po okay, yun. bundle. Supplies. Bale, ang nangyari is tumatagal. Parang ilang months niyang sinasabi sa amin na, uy, may paparating akong stocks, ganito, ganyan. Uy, tignan nyo, ganito, ganyan. Pinapakita kasi may mga sinasendaman na po na picture ng units, na promise units na ito yung darating within this day, within this month. Pero patagal ng patagal, hindi po dumadating. Ang nangyayari po nun is, binibiro na nga po namin na, yung next month mo ba, next year pa rin yan. Okay. Na ganon. In short, no? So, she's offering DJcams Apo. for sale. Tapos, kung sino man ang bumili sa kanya, totally walang delivery? Yung mga bulk po, walang delivery, right? Opo. Oo, walang Okay. delivery. So, si Ma'am Jewel, kayo po isa sa mga nag-order, I suppose. Yes po. Yung una po kasi, yung una ko pong binili is dumating naman po. So expected ko po is legit seller po siya. So umorder po ako ng bulk po. Nung pag-order ko po ng bulk, ang sabi niya po is it takes a month pa po. Kasi galing pa pong overseas pa po. When we yung- say bulk order, ilang units yung tinutukoy natin dito? Ano po, yung binili ko pong unit sa kanya po is 10 po. 10 units. Yes po. Okay. Well, yeah, sige, sabihin natin bulk yon. Pero so far as logistics, hindi naman siguro ganun kahirap to take it that long. Hindi ba? And by the time na nag-agree kayo to come up with that sale transaction, meron naman usually na pag-uusapan ano yung delivery date eh. Yes po. Yes meron. po. So in your case, Miss Jewel, ilang days yung ipinangako for the delivery of these items? Ano po, a month po. 1 month talaga. Matagal po yun. Okay. Sabi po kasi niya is next month pa po dadating. Then patagal po ng patagal, next month po ng next month. Then ang lagi niya pong reason is yung courier po is nade-delay daw po yung courier, nalolos daw po Okay. yung parcel. So, ang hirap din kasi nun, no? Kung you already waited for 1 month, yung extension na hinihingi niya, maintindihan siguro kung 3 days, 5 days. Pero another month and another month, parang antagal na. Opo. And there is no more hope na baka nga, di mo malang nakikita na ito paparating na yung in-order ko. Pero, ito ba bayad nyo na? Opo. Full? Yes. Yes. Pero pag chinek mo, attorney, yung TikTok niya, yung TikTok shop niya, madaming engagement, madaming Yes views yung mga video. And Okay. meron siyang parang, ano tawag dito, yung nagpapack Opo, yeah. ng mga orders Proof and po. yung proof of payment, naka-upload din doon. So, until now, continuing pa rin itong offer ng pagbebenta. Hindi Hindi na na po. Ginost niya na po kami.
Kailan dapat na-deliver yung items ninyo? Di ba, bumili po kayo, nagbayad na kayo in full. Kailan dapat dumating yung item po ninyo? February pa po dapat February dumating. this year. June na. Kayo po, si Sir Royet, kailan po dapat dumating yung sa inyo? Mga March or April po. March or April. So definitely, kung after 1 week, June na, delayed na yan insofar as you are concerned. Kayo, Sir Carl, ganun din. It's taking months na. Yes, Talaga. taking months na Oh, po. at kayo lang ba yung involved dito or marami pang, would you know, kung meron pang mga iba? Yan, ang dami pala nila dito sa VideoCon. So, I suppose, no, sina Ma'am Erica Laron and all these participants dito sa VideoCon share the same experience ni na Carl, Jewel at ni Royet, no? Yes. So, in total, no, would you know magkano na yung amount na involved dito siguro? Ang total po na nakalagay po sa spreadsheet namin is 529,000 po. Oh, 500,000. Pero hindi pa accurate yan since may mga nagchat-chat pa sa amin. Yes. So, could be more. Could be more po. Estimated po is 700,000. 700,000. Saan daw ba manggagaling yung shipment na yan? Sa Japan daw po. Sa Japan. Kasi, ang inisip ko naman, Shari, kung si ma'am, February, March, baka naman kasi naantala dahil dun sa Middle East. Pero kung sa Japan yan, hindi naman dadaan. Nasa Japan na, kailangan namang pupunta pa ng Middle East, pabalik ng Pilipinas. So, I don't understand bakit hindi na-deliver. Okay? At the very least man lang sana, she could just be honest to you. Ibalik yung pera ninyo kung talagang hindi na niya ma-deliver. Pero, as of now, ano ba yung last communication po ninyo? Actually po, nag-update po siya sa story niya po. Ang lagi niya lang pong ina-update po, ito po, brown out sa amin kasi nasa isla kami nakatira. Tapos, sarado po yung mga courier po, kaya hindi niya po pa mapaship po yung mga order po ng iba. Tapos, mayroon daw po siyang anak po na inaalagaan. Busy din daw Biglang po ang siya. dami ng issues. Tapos, Madami. may postpartum din daw po siya. Ganun. Okay. Hindi. We understand kung meron siyang personal na pinagdadaanan, pero it does not give an excuse na dapat yung obligation niya sa inyo is dapat nagampanan na niya matagal na. So, ang sinasabi po ba ninyo, as of today, walang definite date, time na kung kailan ninyo matatanggap yung mga nabayaran nyo na? Wala. Wala po kasi parang since nga po meron pong mga may mga batch po like first batch ng camera, second batch ng camera and third batch ng camera po. Yung sa first batch po, dumating po yung iba doon and yung sa second batch po dumating din yung iba doon na pa-ship niya po sa ibang sa mga buyers niya po yung mga ibang camera po. While po yung mga nag-aantay po ng mga third batch po and yung sa second batch po nila na hindi naman din po dumating is parang wala po talagang camera po. Siya ba irresponsive pa rin sa inyo? Hindi na po. Hindi na po. Kailan yung huling usapan ninyo? Via text, call, or Nag-deact po kasi siya ng IG niya. nag-deactivate na? Yes, ng Facebook and So ano IG. na lang account niya? TikTok? Yung TikTok po is, hindi ko Sa alam TikTok kung ba active nagre-reply pa. siya sa inyo? Wala pong response. So there is no more ways by which you can communicate with him or with her. Kaya minarapat ninyo Yes po. na lumapit dito. Opo. Magandang hapon po, Yusek. Sir, eto po, no, kasama namin sa studio kasi sina Carl, Jewel at si Royet. At hingin po sana namin ang tulong po ninyo, Yusek, regarding dito sa may nangyaring online sale transactions which apparently parang hindi naman tinutuloy, no? So they are here to give awareness to everyone. Wag naman na nang maulit, pero that notwithstanding, sana Yusek matignan po natin, maimbestigahan po natin para wala na ring iba na mabiktima po dito. Tama, Atty. JB, no, na subaybayan ko po yung diskusyon po ninyo at marami hong punto na sumasang-ayon ho ako sa inyo. Unang-una ho na pwede itong maging kaso ho ng estafa sabagkat bawat transaction po kasi peculiar. Hindi po kaya nag-deliver sila ng umpisa, yung mga subsequent transactions that they separately agreed upon, yung mga sumusunod-sunod na transaction po, hindi sila na-accept dahil nakapag-deliver sila ng pangalawa. And second, I agree that we have to determine yung kasi baka ongoing obligation pa lang to, Atty. JB, Yes, sa ating opo. mga lawyers, parang baka ongoing obligation pa lang to na hindi pa natin pwede makasuna estafa. Unless, yun nga, sabi nila, meron silang conversation na ang sinabi next month. So, hanggang end siguro nung month na yun, kailan sila nag-converse, yung pwede natin gamitin and argue that this is the delivery date. Yes, What po. we can do now is do our investigations. Pagpunta ko sila dito,
i-authenticate natin yung mga conversations nila. At para magamit naman na nilang ebidensya sakali nga may tipan mo nila mag-file ng kaso, Attorney JB. Ayan po, no? At ang masaklap pa dito, Yusek, is that apparently dineactivate na raw yung kanilang social media account. So, parang may planong takasan. That's how it appears to me. Oo. We share the same opinion, pero naman hindi ko kagad na pag halimbawa ko, sabihin ko na, kung makapunta sila sa atin kagad dito, may mga paraan pa rin po tayo ma-retrieve yung mga conversations na at saka yung mga ano na yun. Again, we can authenticate the conversation even if it's a deleted account, deleted conversation, or kaya denied lang, Attorney JB. Ayan po. No? At least, siguro naman, you had screenshots, no, of the conversations, yung transaction, yung mode of payment ninyo, ini-screenshot nyo naman po siguro yung mga yon. Meron po, meron. Okay. Well, So, Attorney JB, matanong ko lang, no? Kung halimbawa may mode of payment, paano nila pinadala? Matanong lang natin, paano nila paano daw pinadala? po ninyo pinadala yung payment? Is it via bank transfer? or Via GCash po. Via GCash Ayan. daw po, Yusek. Ayan, mas maganda yan. Kasi under the APASA law, we can now even absent as a visa, dadaan lang tayo sa BSP Capo, under the APASA law, pwede na natin ma-determine sino may mga ari ng mga accounts na yan, or we can use these information. Parang ang presumption yan, Attorney JB, sila yung pinagpadala ng pera, and these are the persons na kung hindi man sila yung kausap nila, these are collaborators or conspirators doon sa kasong yan. Ayan. Matetrace natin, in short, and we can Sana. hold them accountable. Yes, Attorney JB. Ayan po, no? Napakasarap pakinggan, no? Yes. Yung nababanggit po ni Yusek Renato Aboy Paraiso. Kasi lumalabas ngayon, Shari, no? Kahit ano pang talino or diskarte ng mga yan, we have our means of identifying, of tracing, and holding them accountable, no? So, Yusek, no? Sasamahan po namin sina Carl, Jewel Royet at yung mga iba pa pong involved po dito sa inyo pong tanggapan para komprehensibo po natin maimbestigahan at magsampa ng kaukulang kaso dito po sa nangyaring ito. Tama po, Sir JB, malugod namin pinatatanggapin. Make sure lang po, they can bring also the devices kung saan sila nagpo-communicate kasi meron din kaming pang-analyze ng device. Again, it adds to the authentication. No, ano ba, i-deny nila na hindi ko pinadala yan. It can be disproven by simple analysis, digital forensics of the devices they use. Okay, sige po, no? Malinaw po, Yusek, no? Maraming salamat kay Yusek Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po din po, Attorney JB Shari. Thank you po. Carl, Jewel Royet, sina Erica at sa inyo iba pa po ninyong mga kasamahan, no? We will collect, no? Lahat po ng mga hawak ninyong yung mga transaction, payments ninyo, yung agreements, yung sale conversations po ninyo. We will give them to Yusek Renato Paraiso, then they will conduct the investigation, no? And we will make sure po, no, na what is due to you, yun po yung hahabulin natin sa kanila. Yung mga nakausap ko po na minors is may mensahe na sana naman kung hindi naman ma-full refund, ma-compensate sila kahit papano ni Daniela. Dahil yung pera po na ginastos or ininvest nila is akala nila makakatulong na since yung iba student gusto lang naman makatulong sa kanilang family or sa parents na mapagaan yung kanilang buhay sana. Nananawagan na sana kahit hindi naman full makompensate kasi hindi rin kasi biro yung amount na yun. Hindi naman natin alam kung paano nila inipon, kung saan nakuha and yung story doon. And yung iba kasi is masakit na hindi pa nasasabi ngayon sa kanilang parents. Kasi syempre, iba yung galit kapag nalaman. And syempre, kinakabahan. So, wala pa silang courage. And sana itong pagdalo namin dito is maging way para maintindihan na kanilang parents na biktima rin po sila. Message ko lang po is sana po lumabas po si Daniela and harapin niya po kami. And if hindi naman po magkakaroon po ng refund po, is sana po magkaroon na lang po ng legal action against her po. Kasi po, nagtatago na rin naman po siya and marami din po siyang excuse po. Imbis po na mag-refund po. And actually po yung mga pera na, yung pera po namin is pinambayad niya din po kasi sa dati niya din pong in-scam po. Anyway, sige po, no, sasamahan po namin kayo. Thank you And po. we will keep you, no, posted, no, on all the developments dito po sa kaso po ninyo. Thank you, sir.